Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroong pong napapanahon na tanong. Kasi nga po mga kapatid, sa susunod na linggo ay tataas na naman ang presyo ng gasolina at ng diesel. Ngayon, ito pong isang subscriber po ng Autorans ay nagtanong siya na kung pwede daw po bang magkarga ng 91 octane siya. Dahil daw po ang dati niyang ikinakarga ay 95 octane rating ng Shell V-Power Unleaded. Dahil po sa mahal ng gasolina, sabi niya, ay nung nagkarga daw po siya ng 91 octane noon, ay humina daw po ang kanyang engine. Nagkaroon daw po ng paghina. Yan. Marami pong hindi naniniwala dito kasi yung mga nagkakarga ng mataas na octane, halimbawa nagkarga ng 95 octane, 97 octane, meron yatang 99 pa, no? Sabi nila talaga daw pong gumaganda yung performance ng kanilang mga sasakyan. Anyway, mga kapatid, yung octane ratings po na yan, kapag ka ang iyong sasakyan ay mga magagandang klase, mga high performance na mga sasakyan, hindi ka talaga pwedeng magkarga ng mabababang octane. So, yung mga high octane na yan ay para po yan sa mga high performance no, ng mga sasakyan. Pero dito po sa tanong nitong subscriber po natin, ayaw naman po kasi niya magpabanggit din ng pangalan. Kaya po ito, hindi ko na ipapakita yung kanyang message. So, ito pong pagkakataon na to mga kapatid ay masasagot ko rin po yung dating nag-comment doon sa vlog ko tungkol dito sa octane ratings. Meron po kasing nag-comment doon na sinasabi po niya na mali daw po yung pagkakaintindi ko tungkol dito sa octane ratings. Kasi po, ako po ang sinasabi ko, kapag nagkarga ka ng mababang octane rating na hindi talaga match doon sa engine mo, ay magkakaroon po talaga yan ng misfire, magkakaroon po yan ng fuel knocks, magkakaroon po yan ng detonation. So sabi ko nga po kasi, ito pong mabababang octane ratings, yan po yung kahit na hindi pa ganun kainit doon sa loob ng combustion chamber ay pumuputok na kasi kagad yung mababang octane rating. So sabi po nitong nag-comment po doon sa vlog ko na yon na hindi naman daw po mangyayari na magkaroon ng misfire dahil nga daw po meron daw pong knock sensor. Yun. Hindi ko kasi naisingit yun doon sa vlog ko, yung tungkol doon sa knock sensor. So ngayon, ito pong nag-comment po doon ay masasagot ko po siya. Meron naman pong tama doon sa mga sinasabi niya. Ang hindi ko lang po matanggap doon, yung sabihin po niyang mali yung sinasabi ko. Dahil totoo naman po na kapag ka po mali ang octane ratings na naikarga mo, ay magkakaroon po talaga yan ng misfire, magkakaroon po yan ng detonation, magkakaroon po yan yung tinatawag nating tupi or pinging doon sa ating engine. Pero mga kapatid, yung may mga knock sensor, yan po yung mga may computer box na, yung may mga ECU na. Yung mga sasakyan na di gasolina na wala pang ECU, ay wala pa rin po yung mga knock sensor. Yung mga may knock sensor, okay yan, talagang i-recognize niya yung mga knocks doon, magbibigay siya ng signal sa ECU para i-correct niya yung timing. Pero bago ko sagutin yan, bago ko elaborate yung tungkol doon sa knock sensor, ang sagutin muna natin ay yung unang tanong na okay daw po bang magkarga siya ng 91 octane na dati siyang nagkakarga gumagamit ng 95 octane na Shell V-Power doon sa kanyang sasakyan. Marami po kasing pwedeng pagbasihan kung bakit nagkaroon ng paghina yung makina mo nung gumamit ka ng 91 octane. Pwede kasing may problema din talaga yung mga spark plugs, yung mga injector. So marami pong pwedeng pagkunan ng problema kung bakit nga nagkaroon ng paghina yung sasakyan mo, yung engine mo, nung gumamit ka ng 91 octane. Pero ang tanong ko nga sana kung magko-comment ka po dito sa vlog ko po na to, pakisabi mo na lang po, ano po ba talaga yung recommended na octane rating doon sa sinasabi mong sasakyan. Kung halimbawa po, nung nagkarga ka nga po ng 91 octane at wala namang naging pagbabago doon sa performance ng engine mo, ganun pa rin yung takbo niya, malakas pa rin, wala kang naririnig na pinging sound, walang misfires, okay lang po yun. Mula 95, bumalik ka sa 91 octane. So, ituloy-tuloy mo na yon kasi ibig sabihin, useless din yung paggamit mo ng 95 octane. Pero, kung halimbawa po, mula doon sa 95 octane, gumamit ka ng 91 at napansin mo na talagang medyo nabawasan yung top speed mo or nabawasan yung liksi nung sasakyan mo, syempre, baka may naririnig ka na rin pong misfire, may naririnig kang pinging. Yung misfire, yung every time na umaabante ka galing sa primera, may maririnig ka niyan At kahit yung nasa traffic ka,
minsan naririnig mo yung mga ganyan misfire, yung mga fuel knocks. Kapatid, pwedeng may problema talaga yung octane rating na ginamit mo at babalik ka talaga sa 95. Pero siyempre, hindi lahat yon ay maisisisi mo doon sa octane ratings. Kapag ka depektibo rin ang mga spark plug mo, pwede ka rin mag-misfire. Kapag ka may problema din ang iyong mga injectors, pwede ka rin mag-misfire. Or kapag ka naman, marami na rin carbon deposits doon sa cylinder head, or doon sa mga barbula mo, doon sa loob mismo ng combustion chambers, ay pwede ka rin pong mag-misfire. Epekto rin po yan. Ngayon, nadagdag na lang yon nung nagpalit ka ngayon ng octane ratings. Kasi po, baka mamaya talagang ang recommended octane ratings ng engine mo ay 91 lang. Kaya lang ngayon, gumaganda yung performance ng engine mo kapag ka nagna-95 octane ka ay nako-compensate lang yung maraming problema. Ang 91 octane rating po kasi mga kapatid, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina doon sa umpisa natin, at 73 degrees Fahrenheit, pwede nang pumutok yan. Sa loob ng ating combustion chamber, napakainit niyan. Kaya nga po nagkakaroon ng misfire. So, yung mas mataas na octane ratings doon, hindi pa kagad yan puputok doon sa init na yon. Kaya nga, yun ang nangyayari. Kapag ka nagtataas ka ng octane ratings, ay nawawala yung misfire. So, yun lang ang kagandahan ng mga matataas ang octane ratings. Ngayon, kung hindi naman talaga nagmi-misfire, doon sa engine mo, doon sa 91 octane ratings, hindi mo kailangan si 95 octane ratings. Pero kung tulad nga po nung sinasabi mo na yun nga, nagkakaroon ka ng misfire doon sa 91 na octane ratings, kaya nga po naglagay ng knock sensor. So yung knock sensor, ang trabaho po nito, kapag ka nagkaroon ng misfire, mare-recognize po yan ng sensor, itong piezoelectric device na yan. Kapag ka naka-receive siya ng ingay, nung knock na yan, magko-convert siya ngayon to AC signal. Ipapasok niya yan doon sa ECU. Na mag-a-adjust siya ngayon ng timing, yung ignition timing. At yung ibang mga parameters, yun po yung tinatawag na retarding ignition timing. Pag sinabi pong retarding, dinidelay niya ngayon yung timing. Halimbawa, kung 12 degrees before top dead center, yung tamang timing mo na magpa-fire siya, magkakaroon ng combustion. Ngayon mga kapatid, i-delay niya ngayon ng 11 yan. Depende. Depende pa yun doon sa ma-receive na signal nitong knock sensor. Kaya nga ang mangyayari dyan, i-retard yan ng i-retard yan. I-delay niya ng i-delay yan. At yun po yung nangyayari. Kaya ngayon nagkakaroon ka ng paghina doon sa engine mo. Talagang mararamdaman mo na nabawasan yung kanyang pwedeng sabihing speed, pwedeng sabihing power. Kasi nga po, na-delay yung timing mo. Hindi na siya yung nandoon sa advanced na timing na talagang kapag ka pinaandar mo ay mabilis, maliksi. So yan nga po yung nagiging problema kapag ka po nagkarga ka ng mababang octane rating, tapos na recognize ngayon nung knock sensor yung mga misfires na yan, yung mga pinging sound na yan, pati yung 2P na yan, yung CPU na magkaroon ng yung retarding timing na yan. Okay, ignition timing. So, i-delay niya ngayon. Kaya po, nagkakaroon kayo ng paghina. Ngayon, yung pong 91 octane rating, sa totoo lang, mga kapatid, okay na yan wala nang problema. Ang nagkakaroon po ng problema dito, yung naikakarga mong fuel. Sakto ba talaga yan doon sa 91 octane rating? Kasi, may pagkakataon, nangyari na rin sa akin yan. Nagkarga ko, same rating, 91 octane rating sa isang gasoline station. Nagkaroon ng paghina. Naramdaman ko talaga. Nagbago yung andar ng engine ko. Tapos, siyempre, ako naman ay papa 500 lang. Nung malapit nang maubos yun, hindi na ako nagkarga doon. Dito na ako sa Petron. Nung nagkarga ako doon, bumalik. Parehas na 91 yun. So, hindi ko sinasabi dito na mali yung 91 octane rating. So, ano ang nangyari doon? Yan po ang maraming nagkakaroon ng problema. So, yung octane rating, napaka-importante po niyan. Kaya po, doon sa knock sensor, kung ito rin ay magkakaproblema, yung knock sensor natin, at magre-receive yan ng signal, kasi pag yung knock sensor nga, wala lang ako dito Kapag ka ganyan mo yan, tapos tinutukan mo ng digital tester, ilagay mo sa AC, yung terminal nun, makaka-receive ka ng AC signal or AC voltage. At yun nga yung pumapasok doon sa ECU mo. Magkakaroon nga ng retarding nung ignition timing at i-delay niya yon. Hindi lang naman yung timing doon, pati yung iba pang mga parameters, pati pa yung fuel trim doon sa air and fuel mixture. Kaya nga po,
para iyon ay maiwasan na magkaroon ng misfire. Kasi po, hindi po healthy doon sa engine natin na may misfire. Sa unang pagkakataon pa lang na ma-recognize ngayon nung knock sensor, yung misfires na yon, ay i-set niya na ngayon, i-retard niya na ngayon yung timing ng ating ignition. Napansin niyo na ba yan? Minsan, umuwi lang kayo ng probinsya, nagkarga kayo sa isang gasoline station, biglang nagbago na yung andar ng inyong mga makina. Parang medyo nabawasan yung top speed nyo or medyo parang yung arangkada, no, mahina, nawala yung liksi. Baka po nakapagkarga kayo nung fuel na hindi tama yung octane rating. 91 octane rating, okay na yun kung tutusin, kung talagang yun yung nakadesign sa engine mo. Paano kung yun na ikarga mo, matabang? Hindi ko sinasabi kung yun ay may hocus-pocus or baka talagang matabang yung gasolina. Hindi naman po lahat ng mga digasolinang engine or sasakyan ay meron ng knock sensor. Yung pong mga lumang sasakyan na gumagamit pa ng karburador, wala pong knock sensor yan. Kaya po yan, kapag ka iyan ay nakargahan ng maling octane rating na mga gasolina, naririnig nyo talaga yung tupi niya, maririnig nyo yung pinging, maririnig nyo yung misfire. Na kapag ka paabante o kaya paakyat na kailangan niya ng power, nagmi-misfire at talagang mahina yung performance ng engine. So ang ginagawa ko po dyan, ina-adjust natin, i-delay natin yung timing ng distributor. Kasi kapag ka sobrang advance nga po at wala kang knock sensor, pag ini-start mo yan, mahirap i-start parang gumaganon pa ng konti yan Kaya ang ginagawa doon, i-delay mo ng konti. So yung mga walang knock sensor, hindi yan pwede talagang sobrang advance at makargahan mo yan ng mga mabababang octane ratings. Nako, magmi-misfire yan. Meron din namang mga design na naka-ECU na noong araw na wala pa ring knock sensor. Pero ECU na yun, naka-compact na yun, naka-computer box na yun, wala pa ring knock sensor. Ganon din po ang mangyayari. Mag-a-adjust ka pa rin ng konti doon sa iyong ignition timing, doon sa iyong distributor, or magkarga ka ng mas mataas na octane ratings. Pero, mga kapatid, hindi naman sa lahat ng panahon ay yung octane ratings ang may problema. Tulad nga po, uulitin ko lang, pwedeng may problema ng iyong mga spark plug. Tulad nitong dalawa na to. Isang bagong-bago at isang luman-luma. So kapag may problema na ang spark plugs mo, umasa ka rin na pwede kang magkaroon ng misfire. Pati yung buga ng iyong injectors. Kasi siyempre, may mga excess na fuel o ngayon, hindi napapasabog kaagad. Hindi siya kumpletong sumasabog doon sa loob ng combustion chamber. So yun din yung pwedeng mag-cause ng misfire. Doon po sa nag-message po sa akin, kung talagang 91 octane ratings po yung nakadesign doon sa engine mo, siguro mas maganda ipa-check up nyo po yung inyong engine, yung inyong sasakyan. Baka meron na rin siyang ibang problema, kaya po nagkakaroon kayo ng misfire. Kaya nagkakaroon ng paghina yung inyong engine kapag ka po kinargahan mo na ng 91 octanes. Gumagana sa 95 octane, maganda ang performance, baka nga nako-compensate lang ng mataas na octane yung ibang mga problema. Ang mahal-mahal ng 95 octane kung i-compare mo doon sa 91 octane, tulad nga ng sinasabi mo, ang problema natin next week, tataas na naman ng gasolina. Pero ito pa po doon sa mga naka-petrol engines, siguro sa mga bagong sasakyan, hindi nyo masyado itong magiging problema, yung mga modelo pa. Pero kung medyo 10 years old na yung inyong mga petrol engines, yung pong ating knock sensor, nasisira din yan. So yung mga knock sensor na yan, kapag iyan ay medyo hindi na nagtatrabaho ng maayos, di ang mangyayari niyan, magkakaroon palagi ng retarding ng inyong ignition, no? Yung ignition timing. So mga kapatid, ang conclusion dito, magkarga ka ng mataas na octane, magkarga ka ng mababang octane, kung wala namang nagiging problema doon sa engine mo at walang nagiging pagbabago, doon ka na sa mas mura, doon sa low octane or 91 octane. Ngayon, ang problema kasi magmamahal ang gasolina. Siyempre, yung mga small players, mura ang gasolina sa kanila. Sa mga top tier na mga gasoline station, yung Shell, Petron, or kung meron pang iba na dagdag dyan, siyempre, medyo mataas talaga yung kanilang mga gasolina. Kaya kung ako tatanungin nyo, kung nagkakaroon kayo ng problema doon sa 91 octane, itry nyo, baka kayo nagkakarga doon sa mga small players. So itry nyo rin itong mga medyo mamahalin na mga gasolina na 91 octane ng Shell, ng Petron, or ng Caltex. Pero kung parehas lang din naman, siyempre mamimili ka
doon sa medyo mas mura. Ngayon mga kapatid, ito po ang importante. Kapag po nagkarga kayo ng mababang octane at yan po ay nagmi-misfire, yan po ay nagkakaroon ng pinging or tupi, hindi po healthy sa engine yan. Makakasira po ng engine yan. Kalaunan, mabibigay talaga ang makina nyo, so hindi kayo makakatipid. Kasi ang habol natin dito, yung makatipid tayo sa fuel, kung bibigay naman yung inyong engine, magpapa-overhaul naman kayo kalaunan, edi syempre, wala rin kayong matitipid. At kapag ka may misfire, kapag ka may tupi, hindi po powerful ang engine nyo. Hindi talaga magbibigay ng magandang serbisyo sa inyo yan. Kaya po, susubukan nyo na lang, magkarga muna kayo ng 95 octane. Kung walang pagbabago, okay, bumalik kayo doon sa 91 octane. Kung medyo humina, aba, tapos talagang ang inyong sasakyan ay 91 octane, ipa-check up nyo po yan. Maaaring merong nang nagkakaroon ng problema. Pwede nyo ring ipa-check up yung knock sensor, pwede nyo ring ipa-check up yung mga spark plugs, lahat po yan ang mga binabanggit natin. Basta ang importante dito, maitama nyo yung octane nyo, maitama nyo yung gasoline station na pinagkakargahan nyo. Kasi po, tulad nga nung na-experience ko, same octane, ratings, 91 pareho, magkaiba lang yung gasoline station, nagkaroon ako ng problema. Napansin ko kagad. Syempre, tayo po yung mekaniko, kaya malalaman po kagad natin yan. Pero, kung nagkarga ka ng mababang octane rating na hindi talaga nakadesign dun sa engine mo, at ito namang si knock sensor mo ay nagbibigay na siya ng signal sa ECU para magkaroon ng retarding ng ignition timing or i-delay niya, at forever ka ngayon nakadelay yung timing mo. Kaya ngayon, pag nagkarga ka ng mataas na octane rating, nagugulat ka. Bakit biglang lumakas ang engine mo at biglang guminhawa ang takbo ng sasakyan mo kasi nga naitama mo na yung octane ratings. Pero si knock sensor, hindi lang po yun ang trabaho niya. Marami siyang trabaho sa umpisa pa lang. Pag start mo ng engine, magkaroon ka agad ng knock yan, mga ilang knock lang yan. Magtatrabaho na si knock sensor kasi para siyang mechanical eh. Pagka ginagalaw-galaw mo si knock sensor, magkakaroon ka ng marirehistro yung voltahe, AC voltage, yung signal na yun. Ganun siya kabilis magtrabaho. Kaya po, i-correct nyo ang octane ratings na ikinakarga nyo at lalo kayong makakatipid sa fuel. Kasi pag tama ang sunog ng gasolina sa loob ng inyong combustion chamber, siyempre, maganda ang epekto niya sa engine at makakatipid kayo ng fuel dahil mas malayo ang mararating, magiging efficient ang inyong mga makina. Titipid po kayo. Pero pag kamali, wag po kayong umasa na kahit mura yung nabili nyong gasolina dahil mababa ang octane ratings, ay hindi po kayo makakatipid dahil po hindi rin maganda ang performance ng inyong mga makina. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.